Lumundag si Kinect malapit sa free throw, di pinaya ang LA Lakers sa Rising Star game. Nakababa na ang Warriors sa Western Conference, lucky charm si Peanut Butler. Hindi pinahiya ni Kinect ang leg show sa pag-represent niya sa All-Star Rising Star game na i-showcase ni DK ang kanyang abilidad from shooting at athleticism. Dumakdak pa malapit sa free throw line. People long, and if you have a shot, just go! He's a leaper. Nagtapos si Kinect ng 12.6 rebounds at 4 assists at nag-uwi ng Rising Star Championship Trophy, habang si Stephen Castle naman ang nag-uwi ng MVP trophy sa Rising Star game. 18.7 rebounds at 6 assists para sa rookie. Goal din niyang ipanalo ang slam dunk contest bukas mga idol. Si Castle din ang top 1 sa Rookie of the Year ladder. Knocking it down. Listen, there was a lot of... Ang ibang mga fans na inaabangan ng pagpasok ng projected number 1 pick ngayong taon na si Cooper Flagg ay sumuporta sa sinabi ng young player na ayaw niya magpa-draft ngayong taon. Nagmura pa mga idol at sinabing I want to come back next year. Obvious na kung ano ang dahilan kung bakit magbaback out itong young player, dahil ang Washington Wizards lang naman ang may hawak sa first overall pick sa 2025 to 2026 na season, meaning sila yung pinakaunang mamimili ng player sa draft. At ito namang si Cooper Flagg, smart kid, ay ayaw sa kanila. Tila ayaw niya ng isang losing team. Sayang naman mga idol, kaabang-abang pa naman sana ang skills ng young player na ito. Number 1 player sa buong Amerika, kahit at athletic na parang LeBron James, at no doubt na magiging future superstar. Ibang-iba na nga si Max Christie ngayon, parang may na-unlock sa kanya. Matatanda ang may game siya sa Lake Show na hindi siya pinalaro or binigyan ng playing time ng kanyang ex-coach na si JJ Redick. At sinabihan pa nga pag hindi siya magtino ay hindi ulit siya bibigyan ng playing time. Pero since then, tumaas ang kanyang average at tuluyan ang binalik ni Redick sa starting 5. At ngayon nga na nasa Dallas na siya mga idol, ay na-maintain niya at hinigitan pa kanyang performance nung nasa Lakers pa si Max. Alam nyo bang sa 6 na laro sa Dallas Mavericks ay nag-average si Christie ng 17.3 points per game. Sa 6 na laro, 15 plus points ang kanyang naitala. Makikita din natin sa kanyang huling laro na binibigyan siya ng green light para tumira. Umabot sa 19 attempts ang kanyang total field goals at 11 attempts sa 3-point area. Ibig sabihin isa siya sa mga inaasahan sa Mavs. Kung ikukumpara nga natin sa unang 2 laro ni Luka, mas maganda pa ang kanyang naging performance. Well, aabangan natin ulit na maglaro si Luka ngayong February 20 at February 21 mga idol, dahil back-to-back ang laro ng Purple and Gold. Charlotte at Portland ang mga kalaban nila, at pag natalo pa sila dito ay isang malaking alarma to panigurado para sa LA Lakers. May sinirang pangalan na naman itong si Anthony Edwards. Pinosterize ang kakabalik lang na si Chet Holmgren. Napakaangas ni Ant-Man sa play na ito, tinutukan pa ang big man. Taob ang number 1 team ng West sa lakas ng Timberwolves. Tinambakan mga idol 101 to 116. Ngayon lang ata nag-negative sa plus-minus ang 2025 MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Pero despite 24 points, 8 rebounds at 9 assists ang kanyang nai-record, double-double naman si Naz Reid. Career night, 27 points, 14 rebounds. And how about the emphatic finish by Anthony Edwards, letting them know